Ilang taon na ang nakalipas, may isang medical research file na inilagay sa aking mesa at talagang nagpagulat ito sa akin. Hindi lang dahil sa mga nakakabagot na numero na nakasulat doon, kundi dahil sa nakakikilabot na mensaheng nais nitong iparating. Sinuri ng mga sayentipiko ang gut microbiome o ang mga bakterya sa bituka ng mga pasyenteng may colorectal cancer sa malaking bituka at inihambing ito sa mga malulusog na tao na kaedad nila. Ang pagkakaiba ng dalawang grupo ay hindi maliit. Hindi lang ito 2 o 3% diferensya. Ito ay isang napakalaking bangin ng pagkakaiba na umabot sa puntong kayang hulaan ng mga sayentipiko nang may halos perpektong katiyakan kung sino ang may kanser sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga bakterya sa kanilang dumi. Hindi na kailangan ng nakakatakot na colonoscopy, hindi na kailangan ng masakit na karayom para sa biopsy, kundi isang microbiome profile lamang. At ang mas nagpabagabag sa akin at nagbigay ng maraming gabing walang tulog ay hindi ang mismong natuklasang iyon, kundi ang tanong na naiwang nakabitin na parang isang hamon sa modernong medisina. Ilan sa mga pagkakaibang iyon sa bakterya ang tahimik na nagsimula. Maraming taon pa bago tuluyang mabuo ang nakamamatay na tumor. Ako po si Dr. Victor Castillo at inilaan ko ang malaking bahagi ng aking karera bilang doktor upang imbestigahan ang malalim na koneksyon sa pagitan ng mga nangyayari sa ating pangalawang utak, ang ating bituka, at ang mga nangyayari sa bawat sulok ng ating katawan, lalo na para sa ating mga lolo-lola, tito at tita na tumuntong na sa edad 50. Ang mga ibabahagi ko sa inyo ngayon ay nagmula sa isang revolusyonaryong pagsasanib ng preventive medicine, modernong oncology, pag-aaral sa cancer at microbiology. Isang kombinasyon na tuluyang nagbabago sa kung paano natin naiintindihan ang kakayahan ng katawan na hanapin at patayin ang mga cancer cells. Pakiusap, tandaan po ninyo, hindi ako mangangako ng isang mahiwagang paraan na makakagaling agad ng cancer sa loob ng isang gabi. Ang misyon ko ay dalhin kayo sa pinakamatitibay na siyentipikong ebidensya, ipaliwanag ang mga proseso sa pinakasimpleng paraan at iabot mismo sa inyong mga kamay ang isang malinaw, mura at praktikal na plano na magagawa ninyo agad sa inyong hapagkainan. Ngayon, maiintindihan ninyo kung bakit ang ilang hukbo ng mga bakterya sa bituka ay may kakayahang magbigay ng matinding enerhiya sa inyong immune system para labanan ang kanser, kung paano walang awang pinapahina ng natural na pagtanda ang mga bakteryang ito sa mismong oras na pinakakailangan ninyo sila, at kung ano ba talaga ang dapat kainin para baligtarin ang sitwasyon. Sa pagtatapos ng ating pag-uusap, hawak na ninyo ang mga biolohikal na sikreto na wala pang oras na maipaliwanag ng buo ng maraming abalang doktor sa kanilang mga klinika. Ngunit bago tayo pumasok ng mas malalim sa mahiwagang paglalakbay na ito, may hihilingin sana akong maliit na pabor. Napansin ko po sa mga mensahe at komento mula sa mga nanonood ng aking mga videos na hindi nila napapansin na hindi pa pala sila nakasubscribe sa channel. Pwede po bang pakicheck ninyo ngayon kung nakasubscribe na kayo? Libre lang po ito, aabutin lang ng 2 segundo at malaki ang maitutulong nito upang makarating ang channel na ito sa mas maraming Pilipinong tulad ninyo na naghahanap ng totoong impormasyon sa kalusugan na nakabase sa siyensya. Ang inyong pagsuporta ay ang nagsisilbing liwanag at inspirasyon sa aking mga susunod na pananaliksik. Magsimula tayo sa isang nakakasakit na numero na taos-puso kong hinihiling na inyong tandaan: 50%. Ayon sa pinakamalalaking medical data ng sangkatauhan na sumubaybay sa daan-daang libong tao sa loob ng maraming dekada, nasa 50 hanggang 60% ng mga kaso ng colorectal cancer, ang uri ng kanser na naghahasik ng takot at kumikitil sa buhay ng maraming taong lampas 50 anyos, ay nagmumula sa mga risk factors na kayang-kayang baguhin. Hindi ito dahil sa sumpa, hindi dahil sa masamang lahi o genes na hindi na mababago, kundi dahil ito sa ating mga kinakain, araw-araw kakulangan sa ehersisyo,
malalang pagkasira ng mga bakterya sa bituka at isang tahimik na pamamaga inflammation na parang apoy na patuloy na sumusunog sa loob ng ilang dekada. Ibig sabihin, mayroon tayong ginintuang pagkakataon para makialam, para patayin ang binhi ng kanser bago pa man ito tumubo. Ngunit nakakalungkot isipin na karamihan sa mga tao ay pinapalagpas ang ginintuang pagkakataong ito dahil wala pang nagpapaliwanag sa kanila sa mga simpleng salita na madaling maintindihan at magawa. Ang siyensya tungkol sa microbiome sa nakalipas na 5 taon ay nagbigay ng napakaliwanag na ilaw sa pagkakataong iyon. Dahil lumalabas na hindi lamang ito simpleng payo na kumain ng maraming gulay at fiber na lagi ninyong naririnig sa TV araw-araw. Ito ay tungkol sa sinasadya at nakaplanong pag-aalaga sa mga partikular na grupo ng bakterya. Ang ating mga general na nagtataglay ng mga napakatumpak na kakayahan ng immune system para patayin ang mga sirang cells. At ang masaklap, ang mga general na ito ay unti-unting humihina at namamatay habang tayo ay tumatanda na eksaktong sumasabay sa panahon kung kailan pinakamataas ang panganib ng kanser sa edad na 50 at 60. Hayaan ninyong dalhin ko kayo sa mga pahina ng pag-aaral na ito tulad ng ginagawa ng isang doktor na naghahanap ng kaligtasan para sa kanyang pasyente. Ang unang ebidensya na natagpuan ko ay isang artikulo mula sa sikat na medical journal na Gut noong 2023. Nakatutok ang mga mananaliksik sa Akkermansia muciniphila, isang uri ng bakterya na nagtatago sa layer ng mucus o uhog sa ating bituka. Ang natuklasan nila ay kamangha-mangha. Ang bakteryang ito ay may kakayahang gumawa ng isang espesyal na enzyme na tuluyang nagpapabago sa kapaligiran ng tumor. Sa madaling salita, hindi nagdadala ng espada ang bakterya para direktang saksakin ang tumor. Binabago nito ang klima, binabago ang kalidad ng lupa sa paligid, ginagawang napakahirap ng kapaligiran upang hindi na makasipsip ng dugo at sustansya ang tumor para lumaki. Ang tumor ay hindi namamatay dahil sa isang direktang sugat. Namamatay ito dahil sinira ang kanyang ecosystem mula sa loob. Sa patuloy kong pagbabasa, nakita ko ang isang malaking system review na inilathala noong 2025 sa isang prestihiyosong Nature Journal. Ipinakita ng mga siyentipiko ang isang katotohanang hindi maitatanggi. Ang mga pasyente ng kanser na may mataas na level ng bakteryang Bifidobacterium, Akkermansia at Lactobacillus sa kanilang bituka ay palaging may mas malakas na immune response laban sa tumor. Umabot pa sa puntong sa pagsukat lamang ng mga bakteryang ito, kayang hulaan ng mga doktor kung sinong pasyente ang maliligtas ng immunotherapy at kung sino ang hindi makakasurvive. Ipinapakita nito ang isang dakilang katotohanan. Ang ating microbiome ay hindi lamang isang istasyon para tunawin ang mababahong dumi ng pagkain. Ito ay isang pinakamataas na organo na kumokontrol sa buong immune system. Kung makokontrol ninyo ang inyong bituka, hawak ninyo ang batuta na kumukumpas sa hukbo ng inyong immune system upang hanapin at patayin ang mga mutated cells bago pa sila maging isang nakamamatay na bukol. Hindi pa rito nagtatapos. Isang pag-aaral mula sa tanyag na Stanford University noong 2021 ang nagpatunay. Ang regular na pagkain ng fermented foods, mga binurong pagkain sa loob ng 10 linggo, ay hindi lamang nagpaparami ng populasyon ng bakterya sa bituka, kundi malaki rin ang ibinababa nito sa 19 na biomarkers ng systemic inflammation, ang mismong apoy na sumusunog sa ating cells at tumutulong sa kanser. Lahat ng himalang ito ay nangyayari sa mismong loob ng inyong bituka, kung saan nakatira ang 70% ng buong immune system ng ating katawan. Hindi ito isang aksidenteng disenyo ng kalikasan. Ang bituka ang pinakamalaking kampo ng militar ng ating katawan at ang mga bakterya ang ating pinakamataas na mga opisyal. Ngayon, hayaan ninyong buksan ko ang pinto ng biology at ipaliwanag sa inyo sa pinakamadaling paraan ang 5 mahiwagang mekanismo
kung paano pinoprotektahan ng hukbong ito ng bakterya ang ating buhay. Ang unang mekanismo ay tinatawag kong ang tagapagbantay. Kapag ang mga mabubuting bakterya ay pina-ferment ang fiber mula sa kangkong o kamote na kinain ninyo, gumagawa sila ng isang purong ginto na molekula na tinatawag na butyrate. Ang butyrate ay hindi lang pagkain para sa pader ng bituka, mayroon din itong pambihirang kapangyarihan laban sa mga cells na nagbabalak maging cancer. Sa normal na sitwasyon, meron tayong tumor suppressor genes. Parang isang emergency brake na pumipigil sa mga cells na mag-multiply ng walang kontrol. Pero napakatuso ng cancer, ginagawa nito ang lahat para ilak o sirain ang prenong ito. At dito pumapasok ang butyrate bilang isang napakagaling na locksmith o taga-susi. Pumapasok ang butyrate sa loob ng nucleus ng cell, sinisira ang kandado ng cancer at muling pinapagana ang emergency brake. Agad na malalaman ng sirang cell na mali ang kanyang ginagawa at kusa nitong sisirain ang sarili, apoptosis. Nakakalungkot lang, sa mga matatanda ang mga bakteryang gumagawa ng butyrate ay nababawasan ng hanggang 40%. Iyan ang dahilan kung bakit madalas masira ang emergency brake ninyo pagtuntong sa edad na ito. Ang ikalawang mekanismo, pagsasanay sa mga ekspertong sundalo. Tulad ng sabi ko, 70% ng immune cells ay nasa paligid ng bituka. Ang mga bakterya sa bituka ay parang nagsasagawa ng tuloy-tuloy na military training. Ginigising nila ang mga messenger cells na nagdadala ng impormasyon tungkol sa kalaban papunta sa ating lymph nodes. At mula doon ay pinapalakas at pinapaputukan ng armas ang mga CD8 plus T-cells, ang special forces na ang tanging misyon ay pumatay ng cancer cells. Kung kulang kayo sa mabuting bakterya, ang mga special forces na ito ay makakatulog, magiging tamad at hahayaan na lang ang cancer na maghasik ng lagim. Ang ikatlong mekanismo, matibay na bakal na pader. Isipin ninyo na ang inyong bituka ay isang pader na gawa sa mga Lario bricks na magkakadikit ng napakahigpit. Kapag matibay ang pader na ito, tanging mga sustansya lang ang pwedeng dumaan papunta sa dugo. Pero kapag kulang ang bakteryang Akkermansia, ang masipag na mason na nagpapahid ng semento mucus o uhog sa pader, luluwag ang pagkakadikit ng mga laryo. Ang resulta, ang mga lason at patay na bakterya mula sa dumi ay sisingaw at tatagas diretso sa inyong dugo, leaky gut. Mababaliw ang inyong immune system at lilikha ng isang malakas na pamamaga sa buong katawan. At gaya ng alam ninyo, ang chronic inflammation o pamamaga ay parang gasolinang ibinuhos sa apoy ng kanser. Ang ikaapat na mekanismo ay nakakagulat, pagkalag sa tali ng immune system. Ang tumor ay may napakasamang taktika. Nagpapalabas ito ng signal na parang nanghihipnotismo, inuutusan ang T-cells ng immune system na huminto, mapagod at manghina. Tinatawag ito sa medisina na functional exhaustion. Ngunit ang mismong butyrate na ginagawa ng bakterya ay may kakayahang pumasok sa T-cells, ayusin ang na-hypnotize na gene, ibalik ang tapang sa paglaban at literal na kalagin ang tali para patuloy na sumugod at patayin ang tumor. At ang huli, ang ikalimang mekanismo, digmaan para sa teritoryo. Limitado lang ang espasyo sa loob ng bituka. Kung aalagaan ninyo ang malaki at malakas na hukbo ng mga mabubuting bakterya, sasakupin nila ang lahat ng lupa at pagkain. Hindi na nila bibigyan ng pagkakataong dumami ang mga masasamang bakterya tulad ng Fusobacterium at E. coli na naglalabas ng lason na gumagawa ng mga lason na nagdudulot ng mutation sa inyong cells. Lahat ng limang himalang ito ay nangyayari araw-araw, bawat oras. At nakasalalay ito ng buong buo sa kung ano ang inihahain ninyo sa inyong hapagkainan. Hindi ko na kayo paghihintayin pa. Narito ang inyong plano ng aksyon. 3 gintong prioridad na napatunayan na ng medisina upang alagaan ang hukbong magliligtas sa inyong buhay. Prioridad numero 1, isang utos para mabuhay. Abutin ang 30 gramo ng fiber araw-araw mula sa iba't ibang uri ng halaman. Ipinako na ng American Institute for Cancer Research
ang numerong ito. Isang pag-aaral na sumubaybay sa daan-daang libong tao sa loob ng mahigit isang dekada ang nagkumpirma sa bawat karagdagang maliit na mangkok ng whole grains, araw-araw ang panganib sa colon cancer ay agad na bumababa ng 17%. Ang fiber ay hindi basurang itinatapon lang ng katawan. Ang fiber ay ang nag-iisang marangyang piyesta para sa mga bakteryang gumagawa ng butyrate. Ngunit tandaan, may iba't ibang uri din ng fiber. Ang oats at munggo ay nagpapakain sa bifidobacterium. Ang sibuyas, bawang at asparagus ay paborito naman ng Akkermansia na nagpoprotekta sa pader ng bituka. Ang hilaw na saging green bananas at bahaw o kanin lamig kaning niluto, inilagay sa refrigerator at ininit muli ay nagtataglay ng resistant starch, ang pinakamataas na uring pagkain na gumagawa ng napakaraming butyrate. Isang mangkok ng oatmeal sa umaga, isang bandehado ng ginisang tokwa na may kamatis, bawang at sibuyas sa tanghalian at isang mansanas sa hapon ay sapat na para madali ninyong maabot ang 30 gramo. Mahigpit na ipinagbabawal ang biglaang paglamon ng maraming fiber agad-agad dahil mabibigla ang inyong bituka at kayo ay kakabagin. Unti-untiin ito magdagdag ng kaunti araw-araw para makapag-adjust at dumami ang inyong bakterya. Ikalawang prioridad. Ang panuntunan ng 30 uri ng halaman kada linggo. Ipinakita ng American Gut Project ang isang katotohanan. Ang isang taong kumakain ng 30 iba't ibang uri ng gulay, prutas at pampalasa sa loob ng isang linggo ay magkakaroon ng mas matibay at mas masaganang microbiome kumpara sa taong kumakain nga ng napakaraming gulay, pero paulit-ulit lang sa isa o dalawang klase araw-araw. Anumang tumutubo mula sa lupa ay kabilang dito. Bawang, sibuyas, pamintang buo, luya, luyang dilaw, turmeric, wansoy, basil. Lahat iyan ay halaman. Isang mangkok ng sinigang na bangus na may kangkong, kamatis, labanos, talong sitaw at okra ay nagbibigay agad sa inyo ng 6 hanggang 7 uri ng halaman. Ang pagkakaiba-iba sa inyong pagkain ang siyang nagpapatibay at nagpapalawak sa inyong immune system. Ikatlong prioridad. Ibalik ang mga tradisyonal na fermented foods o binurong pagkain sa inyong hapag. Ito ang paraan para direktang makapagpadala ng buhay na reinforcement o karagdagang sundalong bakterya sa inyong bituka. Pinatunayan ng pag-aaral ng Stanford ang himalang dulot nito sa pagpatay sa 19 na senyales ng pamamaga. Ang unsweetened yogurt, burong mangga o mustasa na ginawa sa natural na asin at tubig, hindi sa artificial na suka at sara kimchi. Ito ang mga magagandang regalo sa katawan. Siguraduhin lamang na kapag bumili o gumawa kayo ng buro, ang mga ito ay buhay, hindi dumaan sa pasteurization o pinakuluan. Isang maliit na baso ng yogurt sa umaga o isang kurot ng malutong na atsara o buro kasabay ng inyong tanghalian ay ang pinakamura at pinakanatural na gamot para sa inyong immune system. Bukod sa pag-aalaga, kailangan din nating iwasan at layuan ang mga kalaban na pumapatay sa ating microbiome. Ika-4 na prioridad, ilagay sa blacklist ang 2 grupong ito ng nakamamatay na pagkain. Ang numero 1 kalaban ay ang mga processed meats, hotdog, longganisa, tocino, bacon, hamon at mga delata. Ikinategorya na ito ng World Health Organization WHO bilang Group 1 carcinogen para sa colorectal cancer, katumbas ng paninira ng usok ng sigarilyo sa ating mga baga. Ang mga preservatives, nitrates, nitrites kapag pumasok sa bituka ay nagiging kemikal na nagdudulot ng mutation sa DNA at pinapatay nito ng buo ang mga bakteryang gumagawa ng butyrate para bigyang daan ang mga masasamang bakterya. Ang pangalawang kalaban ay ang mga ultra-processed foods, mga fast food na puno ng chemical emulsifiers. Ang mga additives na ito ay gumaganang parang dishwashing liquid na tumutunaw at nag-aalis sa proteksyong uhog ng ating bituka, pinapatay ang bakteryang Akkermansia at nagdudulot ng leaky gut at pamamaga sa buong katawan.
Mas mabuti pang kumain ng nilagang kamote kaysa sa isang pakete ng mabangong biskwit. Ikalimang prioridad, isang espesyal na babala para sa mga nakatatanda. Ang maling paggamit ng antibiotics at gamot sa asido sa sikmura PPIS tulad ng omeprazole. Ang isang serye ng maling pag-inom ng antibiotics nang walang reseta ng doktor ay kayang pumatay sa 60% ng mabubuting bakterya at aabutin ng 8 linggo o minsan ay taon bago makabangon muli ang inyong bituka. Ang mga gamot naman sa ulcer at pangangasim ng sikmura kapag laging iniinom ng matagal ay inuubos ang asido na nagsisilbing proteksyon kaya nakakapasok ang mga masasamang bakterya sa maliit na bituka. Kung kailangan nyo talagang uminom ng gamot, siguraduhing damihan ang pagkain ng yogurt, buro at fiber para matulungan ang inyong bituka. At ang huli, ika-6 na prioridad, lumabas kayo ng bahay at gumalaw. Napatunayan ng siyensya na ang isang taong madalas maglakad ng mabilis magbisikleta at pinagpapawisan ng 30 minuto araw-araw ay may mas mataas na dami ng bakteriyang gumagawa ng butyrate kumpara sa taong palaging nakaupo at nanonood lang ng TV kahit pa pareho sila ng kinakain. Ang paggalaw ng bituka at pagbabago sa tibok ng puso habang nag-eehersisyo ay lumilikha ng perpektong klima para dumami ang mabubuting bakterya. At kasabay nito ay ang malalim na tulog na 7 hanggang 8 oras. Ang labis na pag-aalala at puyat ay nagpapataas ng stress hormone na cortisol na sumisira sa body clock ng ating microbiome dahilan para maging nakakalason ito at magdulot ng pamamaga. Mga kababayan, ang pagtanda ay batas ng kalikasan, ngunit ang pagkakasakit at pagpapatalo sa kanser ay isang pagpili na may kapangyarihan tayong tanggihan. Bilang isang doktor, nakita ko na ang napakaraming mata ng mga pasyente na puno ng kawalan ng pag-asa habang hawak ang resulta ng kanilang biopsy. Karamihan sa kanila ay wala namang lahi ng kanser o masamang genes. Sila ay mga taong hindi sinasadyang napabayaan ang hardin ng kanilang bituka na maging masukal puno ng damo at lason sa loob ng ilang dekada ng kanilang buhay. Ang modernong medisina ay madalas nakatutok sa early screening o maagang pagtuklas at napakaganda niyan. Pero ang early screening ay nangangahulugang nandyan na ang tumor. Ang pinapangarap ko at ang tunay na misyon ng preventive medicine ay kung paano natin aayusin ang ecosystem sa loob ng ating katawan para sakalin ang binhi ng tumor bago pa man ito mabuo. Ang malusog na bituka at microbiome ang pinakamatibay na depensa at pinakamalakas na hukbong ibinigay ng kalikasan sa tao. Ang ecosystem na iyon ay hindi manhid. Nakikinig ito, napakasensitibo nito, at palagi itong nagre-react sa bawat pinipili ninyong ilagay sa inyong plato. Magbago po tayo simula ngayon. Huwag nang hintayin ang matinding sakit sa tiyan o ang labis na panghihina bago kumilos. Isang mangkok ng kanin lamig na may kaunting linga, isang bandehado ng nilagang kangkong, ilang butil ng bawang at isang baso ng yogurt. Ito ay hindi lamang basta pagkain. Ito ay sandata, ito ay kalasag at ito ay buhay. Hawak ninyo ang kontrol sa inyong kalusugan at kapalaran ng higit pa sa anumang mamahaling gamot. Ang kakayahan ng katawan na pagalingin ang sarili ay walang limitasyon basta't bibigyan natin ito ng tamang kasangkapan sa tamang oras at nang may buong paggalang sa natural na proseso nito. Huwag ninyong hayaang manakaw ng ospital at mga sakit ang mga natitirang gintong taon ng inyong buhay. Gawin ninyong isang sagradong templo ang inyong katawan, isang matibay na kastilyo na hindi kayang gibain ng sakit. Ang mahalagang aral. Ang kalusugan ng ating katawan ay nagsisimula at nagtatapos sa ating bituka. Ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit ang sakit tulad ng kanser ay madalas na resulta ng ating pang-araw-araw na mga pagpili. Tratuhing parang isang sagradong hardin ang inyong bituka, pakainin ito ng tamang halaman, fiber at burong pagkain at layuan ang mga lason ng mga processed foods. Ang pagkain ang inyong pinakamabisang gamot at pinakamatibay na kalasag.
Kung naramdaman po ninyo ang bigat at halaga ng mga siyentipikong ebidensyang ito at nakahanap kayo ng bagong landas para protektahan ang inyong sarili, mangyari po sanang mag-iwan kayo ng komento sa ibaba at ibahagi ang inyong determinasyon na magbago simula ngayon. Ang inyong mga mensahe ang nagbibigay init at nagdaragdag lakas sa aking tahimik na paglilingkod. Mangyari po sanang i-click ang subscribe button at huwag mag-atubiling i-share o ibahagi ang video na ito sa inyong mga pamilya, mga kaibigan at mga taong lubos na nangangailangan ng tamang payong pangkalusugan upang mailigtas ang kanilang sarili. Ang ating buhay ay nasa ating mga kamay. Hangad ko po ang isang buhay na puno ng kapayapaan, linaw ng isip at siksik sa lakas para sa inyong lahat. Hanggang sa muli nating mga kwentong medikal. Ako po si Dr. Victor Castillo, nagpapasalamat at nagpupugay sa inyo.